Diyan kapag ang impeachment ay ginawa, Opo. talagang ito ay kasi gagawin mo lamang ito sapagkat maaring talagang yung pagkakasalay malinaw na malinaw. Opo. Ngayon, susundin mo yung mga patakaran dyan, kahit na sino kasi, lalong-lalo na pagka-impeachable officer, talagang yun lang ang gawain. Para maalis mo siya, ay tutuloy ka sa impeachment. Oho. Pero, pag binasa mo yung mga grounds doon, halimbawa, betrayal of public trust, Culpable violation of the culpable violation of the Constitution, eh talagang makikita mo na mayroong ebidensya talaga. Ang sinasabi ko nga, paano magkakaroon ng ebidensya? May confidential fund nga ang pinag-uusapan, isa lang ang tinarget mo. So hindi tunay na impeachment to, kundi pamumuliti ka lang. Kasi kung talagang tunay, sinama mo lahat, napatunayan mo yung 350 o 400, ay maayos talagang pagkakagawa, yung isa lang, yung OBP lang talaga, ang may sablay. Baka sakaling tanggapin yun eh. Eh hindi eh, wala nang ganun eh. Oo nga, ano. Hindi ba? Paano mong mapapaniwala ngayon na itong gagawin natin ay totohanan? Ngayon, kapag hindi totohanan, ay talagang hihina yung ating mga institusyon. Kasi ang ating pinakakaingatan dito, yung mga institusyon, kahit na tayo ay nagkakaroon ng ganitong proseso, halimbawa, impeachment process, pero mananatiling matatag ang institusyon natin, okay lang eh. Pero dito kasi, dahil walang matibay na katibayan, at pinupolitika mo lang, necessarily, hihina ang pundasyon ng institusyon. Yun ang mahirap. Necessarily, hihina ang pundasyon ng institusyon. Yun ang mahirap. Yun ang nakakatakot. Hindi ba? Isipin mo na lang itong isang paragraph na ito. Kinikilala namin na mahalaga ang pagkakaisa. Tingnan mo, nandito na naman ang pagkakaisa. Totoo naman po yan. Sa pagitan ng mga sangay ng gobyerno para makamit ang pambansang layunin. Sa gabay ng mga prinsipyong konstitusyonal, makikipagtulungan kami sa Pangulo para makapagpasa ng mga batas na tutugon sa mga pinakamahalagang alalahanin ng sambayanan. O ito, ano isa sa pinakamahalagang alalahanin ng sambayanan sa ngayon? Napakataas po ng kuryente sa ating bansa. Totoo po. Ilan pong panukalang batas ang inihain ko sa 19th Congress? 10. Yung power bills ata yun. Yung mga power bills ko. Opo. Meron pang matching na 12 resolusyon na yung layunin din ay patungo din sa pagpapababa ng singil sa kuryente. O bakit kahit isa wala man lang nadinig? Wala nang ginawa yung good government kundi usigin na lang ang Vice President. Akala ko bang layunin natin makapagpasa ng mga batas na tutugon sa pinakamahalagang alalahanin ng sambayanan? Saan ka nakakitang sa asan patungo ito? Napakaraming magagandang panukalang batas, hindi naman namin nadidinig sapagkat ang lahat ng kanilang oras, lahat ng resources ng Kongreso, nakatuon na lang kung paano dudurugin ang Vice President. Makatutulong ba sa atin ngayon ito? Sana, sa bawat araw sana na dinidinig namin ang usapin tungkol sa Vice President, pababa ang presyo ng bigas. Sana kung. Baka sumama ako sa pagdinig. Nako. Sumasasama ko nang dahil kasi bumababa ang bigas. Hindi dahil sa maganda yung ginagawa nila. Opo. Hindi ba? Ayun lang 40 ang hirap na mapapababa ng 40. Akala ko sa mga pangunahing mahalagang alalahanin ng sambayanan, makikipagkaisa ka. Wala man lang kayong dininig sa mga power bills ko eh. O ito, meron na namang pagkakaisa. Isa pa. Kaming mga miyembro de Kamara, kaming mga miyembro ng Kamara de Representantes ay taimtim. Taimtim. Opo. Isipin mo yung mga malalim yan. ay taimtim na pinagtitibay ng aming kolektibong lakas at ay nakasalalay sa pagkakaisa sa layunin, katapatan sa mga prinsipong demokrasya at matibay na hangaring maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Kung totoo lahat ito, Napakasarap niyan kung. napakasarap pakinggan. Siguro kung itong gumawa nito ay isang manliligaw, Nako. baka 10 babae nang napasakit nito eh. Totoo kayo. Napakaganda ng kanilang pananalita. Yung paghahabi ng pananalita eh. Mabuti na lang ang ating mga kababayan, hindi naman basta-basta napepeke. Hindi naman basta-basta nabibilog ang ulo. Lalong-lalong nakikinig sa mga walang kakwenta-kwentang pananalita lang. May uso daw yung salita ko, nambubudol.
Wag daw naman sana. Wag naman tayo daw nabubudol kasi parang loloko, di ba? Oh, sabi Hindi na, na yung katapat eh. yun na nga po. Baka itong magagandang pananalitang ito eh, Oo. gagawing pambubudol na naman ito. Wag sana naman. Wag Eh kasi naman naman, hindi ba? Oo. Mag-ingat ka kanya sa mga matatamis na dila. Ganun sabi Ayan, doon. opo, oo. Meron din yan. Oo, yan po yung sinasabi namin. Oho. Sabi ni Kuya Oliver, ito mga kaibigan natin napapatext ngayon nagbibigay na kanina mga po, ang Kuya Oliver de la Cruz ng bola yan, kadyan, sabi nga gano'n. Ay, yun nga po. Sana kung Well, nambobola sila pero ang mga kababayan natin hindi basta-basta napapabola yan. Oho. Hindi basta-basta nauuto yan. At hindi mo basta-basta maloloko yan. Oho. Sapagkat mulat na sila ngayon at marami na silang pinagsasaligan ding ang mga batayan din. Oho. Ayun. Kaya wag nilang ipagtaka kung may mga tao, may mga grupo na titindig para sabihin kami ho'y nananawagan na kung po pwede magkasundo-sundo tayo. Yung talagang tunay na pagkakaisa ko ang dapat natin gawin. Di po ba? Eh, kasi sila nagsimula ng manifesto ng pagkakaisa at katapatan eh. Pagkatapos wala silang gagawin. Oho. Eh, magrarally talaga ako din. Saan ba? Naghihintay na kami ng venue. Sabi ni Kuya Roel Castillo, dito po sa Taiwan. Pwede po kayo. Taiwan. Sa Taiwan. Oh, nasa Taiwan po ito. Baka naman di totoo yan ha. Pwede daw doon mag-rally. Pwede tayo. Hindi, paalisin tayo. Ito tama, meron kang Taiwan. Ano nga? Ako naman, mula sa Vietnam, sabi niya, dito po sa amin, mga kasama namin, ready na po kami. O, Kuya Alan Gomez, Kuya Mon Balmonte, Kuya Frankel Kayabyab. Di, relax muna sila dyan. Yan, opo. Gusto ko kahit paano ay umaasa pa rin ako na baka sakali Oo. ay pangatawanan nila itong manifestong ito. Di ba? Ayun na nga po, Kong. Pagka pinangatawanan nito, yung talagang totohanan, walang biro-biruan dito, Oo. at nakinabang talagang nakikipagkaisa, alang-alang sa paninindigan na ipagtanggol ang ating bayan, Oo. baka hindi na ako mag-rally. Pero nga kinakailangan malaman ko kagad kung magkakaroon ng kaganapan itong manifestong ito. Yung nagsabi na sa bahay na lang tayo. Merong ibang mga, alam nyo naman, mga vloggers kong na panig doon sa kabilang panig, na para bagang ayaw nilang makita na may mga taong tumitindig para po magkasundo ang ating bayan, hindi nila maipasok sa puso nila yung ganung bagay. Sa bahay na lang kayo, sabi niya. Sabi, huwag na kayo mag-rally, sa bahay na lang kayo. Takot na takot yung mga yan. Ganun mo ba yung takot? Ganun lang yun eh. Isipin mo, kanina pa natin binabanggit ito, Jeff. Oo. Babalik ako doon. Tandaan ninyo ang Pangulo ng Pilipinas nagpahayag sa pamamagitan ng opinyon. Oo. Ako ang speaker ng House of Representatives. Alam mo ang una kong gagawin? Tatawagin ko yung chairman ng Quadcom. Oo, Chairman Barbers. Kong Ace, itigil mo na yung Quadcom. Yes, Ganun. sir. Okay. Tapos, pagkatapos ng 1 minuto, tatawag ko sa kay Joel Chua. Joel Chua. Oo. Good government. Kong Joel, itigil mo na yung good government. Opo. Alang-alang sa pahayag ng ating Pangulo. O, siyempre sasagot yun. Yes, sir. O, tapos. Oo. O, babalikan kita ngayon. Oo. Pinakita mo ngayon. Sabi ko, talaga palang tayong dalawa ay magpinsan pala. Hindi lang speaker, kung Talagang hindi mo pala ako ilulugso. Ayaw naman. Oo. O, ngayon ay lalong tatatag ang ating pagiging Oo. magpinsan. Opo. Napatunayan ko kasi na salita ko lang Ay, opo. ay talagang tumindig ka na. Pinuri ko Ang ng totoo batas. yan kahit hindi ka pa gumawa ng manifesto, ngayon pa'y naniniwala na ako sa'yo. Yun ang ibig ko sabihin, kinakailangan magpahayag na kayo. Ayun. Gumawa kayo ng aksyon na maiintindihan ng tao na yung katapatan at paninindigan at pagkakaisa ay totoo. Hindi papel. Hindi salita. Oo. Walang kakwenta-kwenta yung ginagawa nyo ba't di kayo tumigil? Wala palang kakwenta-kwenta. Ano pang gusto nyo? Gumagapang pa nga yung House Committee on Good Government hindi ba? Di ba kanina yung binalita natin? Isip-isipin mo, sa hiya mga nila. utos pa ngayon Sa hiya nila, pagapang na lang. Lalo kang nga mabubuy. Ayaw na lumutang ko. Nakakabisit ka talaga, no? Kaya gano'n. Ay, nako. O, ipasok ko lang ito ilang mga mga. Nagkakaintindihan tayo, di ba? Nagkakaunawaan tayo. Napakasimple lang na natin pag-uusap Walang bakas no? Na... Wala kang maapuhap dyan Nelson. Oo nga. Isip.